Nandito na tayo, sir. Putol ni Mang Nestor sa kanilang paghahalikan, ngunit itinaas lang ni Christoph ang hintuturo nito sa harap ni Mang Nestor habang patuloy nitong hinahalikan siya. Ibig sabihin humihingi pa ito ng konting oras para ituloy ang kanilang paghahalikan. Ngumiti naman si Mang Nestor at bumaba ito ng kotse. Hinayaan muna sila nito. Bumaba ang mga halik ni Christoph sa kanyang leeg, kaya naman napatingala siya. Napapapikit siya sa sarap na ipinararanas nito sa kanya. Sir, tama na po yan. Marami na pong tao sa labas. Hindi po tinted ang dala nating kotse. Baka magkaskandal kayo nang wala sa oras. Napapakamot sa ulong sita sa kanila ni Mang Nestor. Dahil sa sinabi ni Mang Nestor, tumigil si Christoph sa paghalik sa kanya. Mapungay na mapungay ang mga mata nito at kinintalan pang muli siya ng halik sa kanyang labi. Mamaya na lang ulit. Pilyo na itong sabi sa kanya. Hindi naman siya makapagsalita dahil shock pa rin siya sa kanilang pinagsaluhang halik. Halos ibigay na niya ang buong katawan niya kay Christoph nang walang pag-aalinlangan. Inilalayan siya nito sa pagbaba ng kotse. Marami na nga pala talagang tao sa paligid at mga kaibigan pa nito ang mga iyon. Higit sa lahat ay nandoon din ang ex-wife nito at nakita nito ang kanilang ginawa sa loob ng kotse. Napalunok tuloy siya at nakaramdam ng kalungkutan dahil baka hinalikan lang siya ni Christoph dahil alam nitong makikita sila ng ex-wife nito. Todo ngisi naman ang ibang kaibigan nito. You're the man, bro. Pangasar pa ng isa sa mga kaibigan ni Christoph. Oh, sarap nun, Christoph ah. Pangasar ni Harry kay Christoph. Nakangiti naman ang loko habang nakaakbay pa sa kanya. Samantalang hindi naman maipinta ang mukha ng ex-wife nito at halos umusok na ang ilong nito. Nagiwas tuloy siya ng tingin sa ex-wife nito dahil masama ang tingin nito sa kanya. May katabi itong lalaki at nasasigurado niyang iyon ang katabi nito noong una niya itong makita sa kasal ni Christian. Are you okay? Bulong ni Christoph sa kanya nang mapansin nitong nalungkot siya. Teka siyang ngumiti ng tipid. Oo naman. Hinalikan siya ni Christoph sa kanyang pisngi. Don't be sad. It makes me sad. Napapikit pa siya ng konti. How she wish. Totoong hinahalikan siya nito dahil gusto nito at hindi dahil sa drama lamang. Ngayon pa lang ay gusto ninyang umiyak dahil bawat halik niya kay Christoph ay galing sa puso niya. Hindi naman ako sad, no? Promise? Kung titingnan niya si Christoph ay parang may nararamdaman din ito sa kanya ngunit alam niyang wala. Magaling lang siguro talaga itong magdrama at higit sa lahat, gustong gusto lang talaga nitong bumalik ang dating asawa nito. Napalunok muna siya bago siya nakasagot. Promise. Hindi naman kasi siya malungkot, kundi nasasaktan siya. Magkaiba ang nalulungkot sa nasasaktan. Sumakay sila sa private plane na pagmamayari ni Harry. Marami-rami sila at mga kaibigan iyong lahat ni Harry. Magkatabi sila ni Christoph habang nakahawak ito sa kanyang kamay, habang nakadantay ang ulo nito sa kanyang balikat. Kikiligin sana siya sa posisyon nila kung hindi lang nakaupo sa tapat nilang ex-wife nito at ang bagong jowa ng ex-wife nito. Alam niyang naglalambing lang ng ganoon sa Christoph sa kanya dahil nasa tapat nila nakaupo ang ex-wife nito. Bakit nakapajama ka lang? Mataray na tanong ni Brina kay Christoph nang hindi na nito matiis magsalita. Si Mang Nestor naman ang sumagot sa tanong ni Brina dahil katabi rin ni Christoph si Mang Nestor sa kabilang side nito. Isinama ito ni Christoph dahil taga Boracay ang pamilya ni Mang Nestor. Pagbabakasyonin niya muna ito ng ilang araw. Paano? Hindi yan nakatulog kagabi kakaisip. Late na tuloy nagising si Sir. Tukso ni Mang Nestor kay Christoph. Ngumiti lang si Christoph at humigpit ang pagyakap sa kanyang bewang na parabang wala itong pakialam sa ex-wife nito kung anumang tinatanong nito. Tumaas naman ang hustong kilay ng ex-wife ni Christoph. Hindi na ito nagsalita pa. I can't wait to be alone with you. Bulong ni Christoph sa kanya kaya tiningnan niya ito. Sa sobrang hina ng boss nito ay panigurado siyang hindi nito ipinaririnig sa ex-wife nito ang ibinubulong nito sa kanya. Mapungay din ang mga mata nito na parabang gusto na siyang halikan sa mga oras na iyon. Kung nagdadrama lamang ito ay napakagaling nito at papalisa itong artista. Malungkot siyang ngumiti at bumulong din kay Christoph. Lakasan mo pa yung boses mo, jowa, dahil hindi ka naririnig ng tunay na jowa mo.
Bulong niya. Kumunot naman ng noon nito dahil sa sinabi niya. May sasabihin pa sana ito ngunit parang nagbago ang isip nito at pinili na lang nitong tumahimik. Ilang saglit pa'y nasa Boracay na sila. Hindi na siya kinakausap ni Christoph sa buong biyahe at parang naiinis ito ng konti. Where's our room? Tanong ni Christoph kay Harry pagdating nila sa vacation house nila, Harry, sa Boracay Island. Wow, gusto na agad makapagsolo? Where? Tanong ulit ni Christoph habang hawak-hawak nito ang kanyang kamay. Napapailing lang si Harry bago nito tiningnan sa MacBook nito ang room number nilang dalawa. Nakayuko lang siya dahil alam niyang drama lang iyon ni Christoph dahil nasa likod nilang ex-wife nito. Second floor, room 204, bro. Sagot ni Harry kay Christoph. Agad naman siyang hinila ni Christoph papunta sa kanilang kwarto. Napapatingin tuloy ang mga kaibigan nito kay Christoph. Sir, habol ni Mang Nestor sa kanilang dalawa nang makaakyat na sila sa second floor. Huminto naman sa Christoph at hinintay si Mang Nestor. Hawak pa rin ito ang kanyang kamay. Sir, maiwan ko muna kayo ha. Babalik na lang ako dito sa linggo ng gabi pag uuwi na ho tayo sa Maynila. Okay, Mang Nestor. Here. May iniabot sa Christoph na pera kay Mang Nestor. Ngunit ayaw naman iyong tanggapin ni Mang Nestor. Naku sir, wag na ho. Para bang hindi na makapag-intay sa Christoph kaya ipinatong na lang nito sa gilid ang pera dahil ayaw pa iyong kunin ni Mang Nestor. Hinila na siya nito papasok sa room 204. Naku po, mukhang hindi na mapigilan ni sir. Napapangiting sambit ni Mang Nestor bago nito kinuha ang pera sa pinagpatungan ni Christoph. Nang makapasok sila sa loob ng room 204, agad siyang isinandal ni Christoph sa pinto pagkasarado nito. Napalunok siya ng ilang beses dahil sa kakaibang emosyon sa gwapong mukha ni Christoph habang tinititigan nito ang kanyang mukha. Ang akala niya halikan agad siya ni Christoph ngunit tinitigan lang siya nito at dahan-dahan nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Tell me, why are you sad? Huh? It makes me really sad too. Seryosong sabi nito. Hindi naman ako malungkot. Nalaki ang kanyang mata nang halikan ni Christoph ang kanyang labi at hapitin nito ang kanyang bawang. Napapikit na lang siya at buong puso niyang tinugon ang paghalik ni Christoph sa kanya. She gave in. The moment she closed her eyes and kissed him back, kumpirmado na niya sa kanyang sarili na may espesyal na siyang nararamdaman para kay Christoph. Hindi ito mahirap mahalin. He looks playful but he is really sweet and caring. Marupok ang kanyang puso na nabihag na nito. Niyakap niya ang kanyang dalawang kamay sa leeg nito habang mapusok nitong hinahalikan ng kanyang labi. Nasabi ko na ba sa'yong maganda ka? Napalunok siya habang titig na titig si Christoph sa kanyang muka. Hindi pa. Mahinang sagot niya. You're beautiful, Brianna. Seryosong pagpuri nito sa kanya na ikinataba ng kanyang puso. Muli siya nitong hinalikan sa kanyang labi at halos kagatin na nito ang labi niya. I'm crazy about your lips. I missed you. Bulong nito sa kanyang tenga habang hinahalik-halikan iyon. Mainit ang labi nito at nakakapaso. Ngunit napatingin siya sa bukas na bintana ng kwartong iyon at nakita niyang nakatayo sa kabilang bintana si Brina, ang ex-wife nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nais niyang umiyak ngunit hindi niya iyon ipakikita kay Christoph. Nang mapatingin si Brina sa kanya ay agad itong umalis sa kabilang bintana. Parang sinaksak naman ng mga ito ang puso niya. Nagtaka ito nang hindi na siya tumutugon sa paghalik nito nang muli nitong halikan ang kanyang labi. Something wrong, jowa? Tanong ni Christoph sa kanya nang mapansin nitong nagbago ang kanyang mood. Parang sobra naman na ata to. Dahan-dahan niyang itunulak sa Christoph. What are you saying? Kunot noong tanong ni Christoph sa kanya. Wala. Papahangin muna ako sa labas. Wait, jowa! Pinigilan siya ni Christoph sa kanyang pagtayo at niyakap siya nito. Please, Christoph. Lalabas na ako. Hindi ko gusto yung ginawa natin. Yumuko lang ito at niyakap siya ng mahigpit. Sorry. Ayos lang. Sige, magpapahangin na muna ako sa labas.
Kinalas niya ang pagkakayakap ni Kristoff sa kanya at iniwan niya ito sa room 204. Hindi niya alam kung saan siya pupunta dahil nagbabadya ng tumulo ang kanyang mga luha. Mabuti na lang at hindi pa sila naguhubad ni Kristoff. Kung hindi ikahihiyain niya ang kanyang sarili dahil may nanunood pala sa kanila. Labis siyang nasaktan. Ang buong akala pa naman niya itotoo na ang pinagsasaluhan nila. Nakakita siya ng public restroom sa vacation house na iyon. Dumiretso agad siya doon at nagkulong siya sa isang cubicle. Doon siya umiyak ng umiyak upang mabawasan ang sakit sa kanyang puso. Nang marinig niyang may pumasok sa loob ng restroom, ay agad niyang tinakpan ang kanyang bibig upang hindi marinig ng mga ito ang kanyang paghihikbi. Kanya-kanyang pumasok ang mga ito sa magkabilang cubicle. Mabuti na lang at hindi siya nakita ng mga ito dahil tumuntong siya sa bowl upang hindi makita ang kanyang rubber shoes. Oh my gosh, I can't believe it. Ipagpapalit talaga ako ni Kristoff sa babaeng yun. Boses iyon ni Brina paglabas nito sa cubicle. She looks nice naman. Nakasama ko na siya and tingin ko, okay naman siya. Boses naman iyon ni Giselle. No way. Hayos lang sana kung kasing level ko yung ipapalit sa akin ni Kristoff eh. But that bitch, mukhang napulot lang sa kalye ni Kristoff ang babaeng yun eh. What's your problem ba? Akala ko ba gusto mo nang makamove on na sa Kristoff? Yeah? But I don't know. Nagsiselos ako eh. Damn it. Lumabas na ang mga ito ng restroom kaya doon pa lang niya tinanggal ang pagtakip sa kanyang bibig. Lalo tuloy siyang napaiyak sa loob ng cubicle nang marinig niya ang sinabi ni Brina. Kung tutuusin dapat ay maging masaya siya dahil nagsiselos na si Brina at nagiging maayos na ang plano nilang magkabalikan na mag-asawa. Higit sa lahat, magkakaroon pa siya ng 1 million pesos at matatapos na maaga ang kontrata nila. Ngunit bakit parang death sentence ng kanyang puso ang kanyang narinig? Nalalapit na pala ang pakikipagbalikan ni Brina kay Kristoff. Ilang minuto pa siyang nagtagal sa restroom bago siya naghilamos. Namamaga ng konti ang kanyang mga mata. Magdadahilan na lang siya kay Kristoff kapag napansin nito ang mga mata niya. Paglabas niya ng restroom, hindi niya inaasahan na may makakabunggo siya. Oh, sorry miss. Nalalayan siya nito dahil nawalan siya ng balance. Nangihina pa rin kasi ang katawan niya dahil sa kanyang kalungkutan. Ayos lang. Are you okay, miss? Tanong ng lalaking nakabunggo sa kanya. Tumango siya. By the way, I'm Rafael. Doon pa lang siya tumingin sa mukha ng lalaki dahil nakikipagkilala ito sa kanya. Gwapo rin ito ngunit hindi kasing gwapo ni Kristoff. Kaibigan ka ni Harry? He's my sister's boyfriend. Kapatid ko si Giselle. Ako naman si Brianna. Walang ganan niyang pakikipagkilala kay Rafael. Tingin niya kasing edad lang ito ni Kristoff. Yeah, I saw you with Kristoff earlier. Tipid lang siyang umiti. Anyway, bakit mag-isa ka lang? Where's Kristoff? Nasa kwarto. Nagpapahinga. Do you want to look around? Mag-ikot-ikot sana ako sa mga butik, kaso wala akong kasama. Naisip niya magandang idea iyon dahil ayaw pa niya magpakita kay Kristoff dahil namamaga pa ang kanyang mata. Sige, samahan na lang kita. Mukhang mabait naman si Rafael. Kahit papaano na-enjoy din naman niya ang pagiging makwento nito kahit wala siyang gaanong naiintindihan sa mga kwento nito. Mga 1 oras din silang nag-ikot-ikot sa mga butik sa Boracay Island. Marami din mga tao sa paligid ang namamasyal. Inaya siya ni Rafael na tikman nila ang inihaw na tupig sa bandang gilid. Napalingon si Brianna sa gilid niya dahil pakiramdam niya may nakatingin sa kanila ni Rafael. Parang tumayo lahat ng kanyang balahibo sa katawan nang makita niya si Kristoff na nakatingin sa kanilang dalawa ni Rafael. Halos magsalubong ang mga kilay nito. Napatingin din si Rafael sa tinitingnan niya. Oops, mukhang nagsaselos yung boyfriend mo. Hindi yan. Sige lang, bilhin na lang tayo doon. Napakapit siya sa braso ni Rafael dahil parang nangihina siya. Wala naman siyang ginagawang masama dahil wala naman silang relasyon ni Kristoff. Nakakailang hakbang pa lang sila nang may humatak sa kanyang kamay. Hihilahin din sana siya ni Rafael ngunit sinigawan ito ni Kristoff. Back off! Nagtingin ng tuloy ang mga tao sa kanilang tatlo. Fine bro, huwag mo lang hilahin si Bri. Damn you! Hinilan na siya ni Kristoff palayo.
kay Rafael. Wala siyang nagawa kundi magpatangay kay Christoph. Dinala siya nito sa isang bahagi ng isla na wala ng tao. Tom, Brianna, ano yun? Galit itong tanong sa kanya nang makapagsolo sila. Ano yun? Nakikipagkaibigan lang yung tao sa akin. Kakakilala niyo pa lang? Bri, na agad ang tawag sa'yo? Ano bang masama doon? Christoph? No, Christoph na lang tawag mo sa akin? Damn it! Halatang galit si Christoph at palakad-lakad pa ito sa harapan niya para itong tunay na nobyo kung umasta. Ano bang kinagagalit mo? Wala naman tayong relasyon. Nagtagas ang panga nito at para bang nasaktan nito sa kanyang sinabi. But we have a contract. Pumirma ka na hindi ka pwede magkarelasyon habang may kontrata tayo. Nag-walkout ito at iniwan siya doon. Napaiyak tuloy siya dahil ang kontrata lang naman talaga ang nagwakonekta sa kanilang dalawa, di ba? Ilang minuto lang ay sunundan na niya si Christoph dahil baka magtaka naman ang mga kasamahan nito na hindi sila magkasama. Natanaw niya ito sa di kalayuan na nakaupo sa puting buhangin habang katabi nito si Harry. Umiinom ang mga ito ng alak. Wala naman siyang ibang kakilala doon kundi ito lamang. Wala siyang choice kundi lapitan ito. Nagugutom na kasi siya at hindi pa siya kumakain ng tanghalian. Christoph, hindi ba tayo kakain? Tanong niya pagkalapit niya sa dalawa. Hindi siya pinansin ni Christoph kaya nagtaka din si Harry. Oo, sabi ko na LQ kayo eh. Natatawang sabi ni Harry bago ito tumayo sa inuupuan nito. Hindi ka pa ba kumakain? Tanong ni Harry sa kanya samantalang hindi siya pinapansin ni Christoph. Hindi pa. Sorry. Christoph, pakainin mo naman yung girlfriend mo. Nagugutom na oh. Gumalaw lang ang panga ni Christoph at halatang naiinis pa rin ito. Ngunit tumayo din ito at binato sa malayo ang beer in can na nilaklak nito. Hey Christoph, bawal magkalat dito. Tumakbo naman si Harry upang kunin ang beer in can na ibinato ni Christoph. Nakipagtitigan sa kanya si Christoph ng masamang tingin bago ito naunang lumakad. Tatayo ka lang ba dyan? Masungit itong lumingon sa kanya dahil hindi niya ito sinundan. Napabuntong hininga siya at sunundan niya ito. Pumunta ito sa buffet, area kung saan nandoon ang lahat ng pagkain. Kumuha ito ng pinggan at inabot sa kanya. Nakakunot pa rin ang noon nito. Salamat. May tampo pa rin pasasalamat niya at di niya kinaya ang pakikipagtitigan sa gwapong mukha nito. Bakit kaya napakagwapo pa rin ito kahit galit na? Kumuha siya ng kanyang pagkain habang nasa likod lang niya si Christoph. Naganap siya ng table na pwede niyang kainan pagkatapos niyang kumuha ng mga pagkain. Nasa likod pa rin niya si Christoph at umupo din ito sa table na inuupuan niya. Tahimik lang silang kumain ng sabay habang patingin-tingin ito sa kanya. Ngunit hindi naman sila nag-uusap. Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso na siya sa room 204 para makapagpalit ng damit. Hindi na siya nagpaalam kay Christoph. Pagkatapos niyang maligo ay nagulat pa siya dahil nandoon na rin si Christoph sa kwarto nila. Mabuti na lang at nakapagbihis na siya sa loob ng bathroom. Simpleng white dress lamang ang napili niyang suotin. Nakatingin ito sa kanya. Hindi niya ito pinansin at dumiretso siya sa drawer upang kunin ang hair blower. Ngunit nagulat siya nang bigla itong yumakap sa likuran niya at ipinalibot ni Christoph ang dalawang kamay nito sa kanyang tiyan. Mahigpit siya nitong niyakap at yumuko pa ito sa leeg niya. Sorry na, jowa. Paglalambing nito. Aaminin niyang nabigla siya sa pagyakap nito at paglalambing sa kanya. Hindi tuloy siya nakapag-react agad. Parang nalunok kasi niya ang kanyang dila at hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Tanging nararamdaman niya lang ngayon ay ang masarap na pagkakayakap ni Christoph sa kanya. Sa tingin niya, yun lang ang kailangan niya upang mawala lahat ng sakit sa kanyang puso. Mas sumigpit pa ang pagyakap nito sa kanya dahil hinawakan niya ang dalawang kamay nito na parabang niyakap niya na rin ito. Bati na ba tayo? Paglalambing pa nito sa kanya. Sige na nga. Oo na, bati na tayo. Yumuko ito sa kanyang leeg at hindi pa rin siya binibitawan sa pagkakayakap nito sa kanya. I'm so sorry, jowa. Hingi ng patawad sa kanya ni Christoph. Sorry din. Promise me, hindi ka na makikipag-usap ulit sa kulangot na yun ha. Napangiti tuloy siya sa sinabi nito para itong batang nagseselos habang nakayakap pa rin sa kanya. Grabe ka naman sa kulangot, jowa.
Kalurky ka. Napangiti na ito nang marinig nito ang salitang kalurky. I really missed you. Hinalikan ni Kristoff ang gilid ng kanyang ulo habang yakap-yakap pa rin siya nito. Para bang ayaw na nga siya nitong bitawan. Napalingon siya sa bintana at wala naman doon ang ex-wife nito. Namiss din kita, jowa. 3 araw mo akong hindi kinakausap. Pag-amin niya. You don't know how much I want to go to you. Itchosero, sendzoner ka nga sa mga message ko eh. Ayoko mag-reply sa'yo eh. Bakit naman? Secret. Just let me hug you please. Hindi pa rin lumuluwang ang pagkakayakap ni Kristoff sa kanya. Okay, pero paano i-touch? Magbo-blower ako eh. Just 5 minutes more. Inamoy pa ni Kristoff ang kanyang leeg kaya naman nakiliti siya. Ngunit naputol ang pagyayakapan nila nang katukin sila ni Harry at sinabi nitong mag-uumpisa ng activities nila. Let's just stay here. Parang ayaw pa siyang bitawan ni Kristoff ngunit siya na mismo ang kumawala sa masarap na pagyakap nito. Tara na Kristoff, baka magalit sa'yo si Harry pag hindi tayo sumali sa mga activities. Please, just call me jowa. I hate it when you call me Kristoff. Muli siyang hinatak ni Kristoff upang yakapin siya nito. Napatili pa siya dahil nabangga nito ang kanyang malusog na dibdib. Sorry. Pilyo itong umiti bago siya niyakap muli. Kung siya ang papipiliin, mas gusto din niyang doon na lang sila sa kwartong iyon ni Kristoff at magyakapan magdamag. Magkahawak kamay na pumunta si Kristoff at Brianna kung saan nandoon nagtitipon-tipon ng mga bisita ni Harry. Pinapalibutan ng mga ito ang isang bonfire dahil lumalamig na ang simoy ng hangin kapag gumagabi. Wala na bang LQ, lovebirds? Panunokso ni Harry sa kanilang dalawa ni Kristoff. Napangisi lang si Kristoff sa pang-asar ng best friend nito, samantalang tipid ng ngiti lang ang nakayanan niya. Lahat kasi ng mga bisita ay nakatingin sa kanila ni Kristoff, lalo na ang ex-wife nito. Nagiwas na lang siya ng tingin kay Brina dahil parang gusto siya nitong sabunutan ng bonggang-bongga sa mga oras na iyon. Nang makalapit sila sa grupo ay kung ano-anong panunukso ang natanggap nila mula sa mga kaibigan ni Kristoff. Mukhang pabor ang mga ito sa love life nilang dalawa. Napatingin siya kay Brina at masama pa rin ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Kristoff habang katabi nito ang bagong jowa nito. Napaka-sexy pala talaga nito dahil naka 2-piece swimsuit lang ito. At hindi na siya lalaban pa. Alam niyang maganda rin ang hubog ng kanyang katawan ngunit mahina ang self-confidence niya. Sa katunayan, nakasuot lang siya ng simpleng t-shirt at maiksing shorts. Hindi na kasi binalik ni Kristoff ang swimsuit niya. Habang nakikipag-usap si Kristoff sa mga kaibigan nito ay hindi pa rin ito binibitawan ang kanyang kamay. Dumaan sa kanilang harap si Brina habang magkahawak kamay din ang mga ito. Napansin niya ang kiss mark sa leeg nito. Ano bang problema nito? Kung talaga nagsasalos ito sa kanila ni Kristoff, bakit pinagpalit pa nito sa Kristoff sa lalaking kahawak kamay nito? Tinignan niya kung anong reaksyon ni Kristoff. Hindi nito pinansin ang ex-wife nito, bagkus ay masaya pa itong nakikipag-usap sa mga kaibigan nito. Napansin ni Kristoff na nakatingin siya sa mukha nito kaya nagtatanong ang mga mata nito kung bakit. Umiling lang siya at ngumiti ng tipid. Jowa, why? Bulong ni Kristoff sa kanya. Wale, napapuguin lang ako sa'yo. Biro niya. Ngumiti naman ang loko at halatang nagpagwapo palalo sa kanya. Kristoff, come here for a second. Tawag ni Harry kay Kristoff. Lalapit sana si Kristoff habang hawak pa rin ang kanyang kamay ngunit sinanyasan ito ni Harry na ito lang ang gusto nitong makausap sa di kalayuan. Wait for me. Hinalikan pa ni Kristoff ang ulo niya bago ito lumakad papunta kay Harry. Nag-usap ang mga ito at patingin-tingin pa sa kanya ang dalawa. Sa tingin niya tinutukso ni Harry si Kristoff sa mga oras na iyon sa kanya at parang kinikilig naman ang loko. Kristoff, lots of sexy women are here. Ano, sasama ka mamaya? Tanong ni Harry kay Kristoff. No bro. Nakangiting tanggi ni Kristoff. Whoa, wait. Ano na nangyari sa side chicks natin? Dati naman, kay Brina marami pa rin side chicks ah. Ngumiti lang si Kristoff kaya mas lalo namang natuwa si Harry. I just don't want her to feel alone here. Are you sure? Baka iba na yan. Hindi naman sumagot si Kristoff at pabiro pa nitong sinuntok ang braso ni Harry. Matalik na magkaibigan talaga ang dalawang ito. Nakakapanibago ka, Kristoff.
Anyway, let's start the party. Mukhang nandito na lahat. Bumalik na si Kristoff sa kanyang tabi at hinawakan agad nitong muli ang kanyang kamay. Hindi naman nila narinig ang pinag-usapan ng mag-best friend. Okay guys, let's start the party! Sigaw ni Harry. Nagpatugtog na ang DJ ng remix ng mga music na talaga namang napapasayaw ang lahat. Napapasayaw din tuloy sila ng konti ni Kristoff dahil ang lahat ng tao ay sumasayaw. Napatingin siya sa ex-wife nito. Nais niyang mapataas ng kilay dahil mukha pang GRO ang sinasayaw nito. Magaling itong kumembot ngunit hindi naman bagay sa music na kasalukuyang tugtog ngayon. Pinigilan niyang mapangiti. Paminsan-minsan talaga ay lumalabas ang pagiging maldita niya. Ngunit nawala rin ang ngiti niya nang mapatingin siya kay Kristoff dahil nakatingin ito sa ex-wife nito. Parang gusto tuloy niyang hubarin ang kanyang t-shirt. Nakaitim na bra naman siya. Okay guys, we have some games tonight. The first game is the Lucky Partners. At dahil birthday ko, my loving girlfriend will choose the players. Lumapit naman si Giselle kay Harry. Meghan and Harold. Nakangiting sabi ni Giselle. Nagpalakpakan ng mga tao dahil mag-ex-lovers daw ang mga ito. Lumapit ang mga ito sa gitna. Julius and Patricia. Lalo naman naghiyawan ng mga tao dahil tomboy si Patricia at crush na crush ito ni Julius. Eric and Gail. Mag-best friend daw ang dalawang ngunit may kanya-kanyang kasamang jowa. Pumayag pa rin ang mga ito dahil laro lamang iyon. Devon and Rika. Parehong in love ang mga ito sa isa't isa ngunit hindi pa raw nagkakaaminan. Kristoff and Brina. Brina, my best friend. Nagkatinginan silang dalawa ni Kristoff. Napakunot agad ang noo nito. Tuwang-tuwa naman ang mga tao sa paligid lalo ng ex-wife nito. Ito pa ang sumundo kay Kristoff dahil parang ayaw pang bitawan ni Kristoff ang kamay niya. Kristoff, come on, it's just a game. May halong pangaakit pang boses ng ex-wife nito. Napabuntong hininga si Kristoff at wala itong nagawa kundi sumama kay Brina sa kinatatayuan ng mga players. Hinawakan pa ni Brina ang braso ni Kristoff at pakiramdam tuloy niya sinaksak na naman ng mga ito ang puso niya. My brother Rafael and Brianna. Iba't ibang panunukso ang kanyang narinig lalo na sa grupo nila Rafael sa gilid. Tinutukso ng mga ito si Rafael dahil crush daw siya nito. Napatingin siya kay Kristoff at nakakunot ang noo nito. Hey wait, bakit ba kasi iba-iba pang partners? Nakakunot tong tanong ni Kristoff kay Giselle para bang tutol pa ito sa team up nila ni Rafael. Are you jelly, Kristoff? It's just a game. Todong iting sagot ni Giselle kay Kristoff. Magrereklamo pa sana si Kristoff ngunit inakbayan ito ni Harry at sinabing pagbigyan na nito ang girlfriend nito dahil birthday naman ito. Lumapit si Rafael sa kanya at parang nahihiya tuloy ito sa kanya. Hi. Ngumiti siya at sumama siya kay Rafael. Katabi pa talaga nila si Kristoff at Brina. Hindi siya makatingin kay Kristoff dahil parang galit na naman ito sa kanya. Okay guys, our first challenge is the lucky partner who will be able to drink the one bottle of Coke first. May halong spices sauce yung Coke kaya good luck! Tigi isang bote ng Coke ang nasa harapan nila at merong lamang 2 straw. Tumingin siya kay Kristoff. Masama ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Rafael. Nang sabihin ni Giselle na simulan na nilang inumin ng Coke ay hindi pa rin ito umiinom bagkus nakatingin lang ito sa kanya. Binaliwala na lang niya si Kristoff kahit nagsaselo siya dahil isang Coke lamang ang iinumin nito at ni Brina. Sinubukan niyang mag-focus sa laro. Nakangiti naman si Rafael sa kanya nang sumisip-sip siya ng Coke na may halong hot sauce. Masuka-suka siya sa lasa kaya naman nagtawanan silang dalawa ni Rafael. Okay, Kristoff and Brina, finished! Napatingin siya kay Kristoff at parang ito lang ang umubos ng Coke. Napataas ng gusto ang kilay niya nang yakapin ito ni Brina sa sobrang tuwa nito. Mukhang nag-enjoy pa ito sa mga pandesal ni Kristoff dahil pasimple pa nitong hinawakan ng mga abs nito. Samantalang ang Coke nila hindi pa nga nangangalahati. Napangiti siyang bigla na makita niyang namumula ang mukha ni Rafael at nasusuka na ito. Kaya pa? Nakangiting tanong niya kay Rafael, ngunit umubo lang ito at hindi na kinayanan pang uminom. Tinungganan niya ang Coke at tiniis ang lasa nito. Brianna and Rafael, pasok pa rin kayo sa game 2. Sigaw ni Giselle. Natuwa naman sila ni Rafael at humingi ito ng pasensya sa kanya dahil mahina ang sikmura nito.
Hinagod niya pa ang likod ni Rafael dahil parang nasusuka na ito. Napatingin siya kay Christoph habang hinahagod niya ang likod ni Rafael. Kung nakamamatay lang ang tingin nito ay baka bumulugta na siya sa sama ng tingin sa kanya ng gwapong jowa niya. Para bang malaking kasalanan na ang kanyang nagawa sa paghagod ng likod ni Rafael.